Hi everyone! Kumusta kayo? So may topic tayo ngayon. Nakausap ko kasi yung friend ko at may shinare siyang story sa akin about sa kakilala niya. So bakit nga kaya ganun, 'no? Isa talaga yon sa may naka-hate kong ugali ng isang tao. So kung may kakilala kayong ganito, i-post niyo na 'tong video na 'to. Itong video na 'to ay para dun sa mga taong opportunista or yung mga mapagsamantalang tao, which is we call it opportunista. May mga ilan-ilan din akong kakilalang gano'n. At ayun nga, ayon sa kwento ng friend ko, yes, bakit kaya may mga ganitong tao 'no, na they really stick or stayed doon sa community or samahan, pagkakaibigan, or mga kakilala. Hindi mo masabing kaibigan mo, kasi you are just there dahil may nage-gain ka. Yung nandun ka lang dahil may nakikita ka. Yung pinapakisamahan mo lang sila kasi may purpose kung bakit ka nandun, kasi may gusto kang makuha mula sa mga taong 'to. Alam mo yon, may mga taong sumasama doon sa samahan na yon or nakikipagkaibigan sa mga group of person dahil lang may gusto silang makuha mula sa mga 'to. Dahil lang alam nila sa sarili nilang may mahihita sila mula sa mga ito, 'di ba? Hindi alam ko may mga kakilala kayong ganyan at hindi ko lang maintindihan kung bakit may mga ganitong tao na kaya nilang makipagplastikan. Yung kahit alam nila sa sarili nila na hindi sila belong doon sa community na yun. Kahit alam nila sa sarili nilang hindi sila dapat naroroon sa samahan na yun. Talagang, alam mo yun, ipipilit nila yung sarili nila, isisiksik nila yung sarili nila. Kahit makipagplastikan sila, kahit magpanggap sila sa kung ano yung totoo nilang pagkatao para lang makapag-stay sa samahan na yun dahil may gusto silang makuha mula sa mga nandun. May gusto silang mag-gain. Okay lang sana, kung yung gusto mong makuha or mag-gain doon sa community na yun or sa samahan na yun is knowledge, work experience, knowledge, kaalaman sa life or sa kung ano man. Pero ang hirap or ang pangit kapag ang gusto mong maging ay isang bagay na pwede mo namang i-provide, personal things na kaya mong i-provide, pwede mong i-provide, pero dahil alam mong maibibigay nila or makukuha mo sa kanila, mag stay ka dun para makuha yung gusto mo, 'di ba? Mga personal na bagay na kaya mong i-provide sa sarili mo, pero iaasa mo dun sa community na yun, kahit na alam mo sa sarili mong hindi ka kabilong-bilong doon. O hindi ka, alam mo yun, hindi swak yung personality mo doon sa samahan na yun. Inandun ka, or sa pagkakaibigan na yan, either, inandyan ka dahil may nakikita ka. Para kang linta, may nasisipsip ka, ganon. Kakapit ka hanggat may nasisipsip ka. 'Di ba? Ang pangit ng ganong personality. I really hate that kind of, uh, ano mo yun, attitude ng isang tao. At alam ko may mga kakilala kayong ganyan kasi ang dami ko ring kakilalang ganyan. They really fit in dun sa mga community or friendship na kinabibilangan nila na hindi naman talaga sila nararapat nandun. Hindi nila feel nandun sila, hindi sila comfortable kasama yung mga taong 'to. But they want stayed kasi nga may nakukuha sila, may napapala sila, may nakikita sila ng mga bagay-bagay, ng mga personal na kagamitan or ano pa man kasangkapan. Okay lang sana, wala namang problema kung ang gusto mong ma-gain dun is kaalaman sa buhay, work experience, alam mo yun, attitude na magaganda. Pero hindi, nakikisama ka lang, nakiki-join ka lang, nakiki-ride ka lang kasi may target kang makuha. Alam mo yun? You take advantage. It means mapagsamantala kang tao. It means opportunista kang tao, 'di ba? Kasi yung friend ko, sobrang bait niya din. Sobrang alam mo yun, ang bilis niya din magtiwala. So, as long as pinapakitaan siya ng maganda,
talagang pakikitaan niya ng maganda yung tao. Kahit na sa tingin niya or nafi-feel niya na yung pagpapakitang tao ng taong 'to ay may kapalit na. Alam mo yun? Yung magpapakita siya sa'yo ng magandang pakikisama, mabuting, pakikipag-ugnayan, pero at the end of the day, ibang paraan na yung pagbawi niya do'n sa mga pinapakita niya sa'yo. Nage-gets niyo ba ako? 'Di ba? Hindi ko maintindihan bakit may mga taong ganito. Bakit may mga taong kayang i-fit in or magpanggap kayang i-fit in yung sarili nila at magpanggap sa ibang tao dahil lang may gusto silang mahita sa kapwa nila. Grabe. Which is hindi siya magandang attitude, guys. Hindi siya magandang alam niyo minsan kasi hindi niyo na ano, eh, hindi niyo na siguro hindi niyo nare-recognize yung sarili niyo na gano'n na kayo, na alam mo 'yun, nagiging gano'n kayo kasi nga naka-focus kayo na pinapakasamahan niyo naman yung tao, na nandiyan naman kayo nakikisama. So, okey lang naman siguro kung may mage-gain kayo. Again, okey lang sana kung about lang sa kaalaman sa buhay, work experience, ideas. Pero kung personal bagay na 'yan na puwede niyo namang i-provide pero iaasa niyo sa kanila dahil lang it's free, magiging free nga sa'yo. Alam mo 'yun, yung kusa nilang ibibigay sa'yo dahil ang akala nila ito na yung pinapakita mo, genuine kang tao sa kanila. Pero deep inside alam mo sa sarili mong nagpapanggap ka lang, alam mo sa sarili mong binibilong mo lang yung sarili mo dun sa community na yun dahil nga may gusto kang makuha, 'di ba? Ang pangit na attitude, promise. At minsan, ayun nga, dahil sa tingin natin na okay lang yun, pinapakisamahan ko naman sila, okay lang yun, kaibigan ko naman sila. Pero alam mo sa sarili mong hindi gano'n. Hindi gano'n yung totoong ano, intensyon mo. Hindi genuine yung pakikitungo mo sa kanila. So kayo, kung may nano-notice kayong ganyan sa paligid niyo or sa mga kaibigan niyo, be careful kasi alam mo yun, at the end of the day, baka hindi lang bagay-bagay yung, pagsamantala niya sa inyo. Baka mamaya emotional na mental health, alam mo yun, attention and everything hanggang sa ma-drain kayo. So, may mga gano'n kasi talagang tao at hindi maiiwasan 'yun. At ang nakakainis pa guys, pinagmamayabang pa nila sa kapwa nila. Like yung ipagmamayabang pa nila sa ibang tao na ganito yung napapala niya sa community na 'to, sa samahan na 'to. Ganito yung mga naa-achieve niya habang nandun siya. Ganito yung mga bagay-bagay na pinagkakaloob sa kanya ng gano'n-gano'n lang, 'di ba? May mga gano'n, eh, yung ipagyayabang pa talaga nila sa ibang tao. Na which is dapat nga ikahiya nila kasi hello, 'yan lang. Eh, kaya mo naman i-provide 'yan, eh, ba't mo pa sa ibang tao? Dahil lang makakalibre ka kaya okey na 'yun. Minsan oo, masarap makalibre. Minsan oo, maganda yung lagi kang nalilibre. Masarap sa feeling 'yun, pero sana naman maging conscious tayo sa gano'n. Na, "Oops, baka palagi na lang akong ganito, nakakahiya na." 'Di ba? Mas maganda din minsan ikaw naman yung manglibre, ikaw naman yung mang-treat, 'di ba? So, yun lang naman, na-share ko lang. Kasi, yung friend ko kasi masyado din siyang ano eh, kapag may nafe-feel na siya, kinikip niya lang in her own. Hindi niya ine-express towards dun sa taong yun. Tapos, siya na mismo magse-self apart. Like, ilalayo niya yung sarili niya dun sa mga taong ganon. Which is maganda naman yun. Pero kasi minsan, alam mo yun, minsan kailangan mong magsalita. Minsan kailangan mong ipakita na hindi na maganda yung ginagawa nila or alam mo na ganun sila, 'di ba? Para at least alam nila na kailangan ka na nilang iwasan. Kasi kung ikaw lang yung iiwas ng iiwas, parang hindi nila alam na gano'n na yung pinapakita nila, na gano'n na pala sila. So yun lang, shinare ko lang sa inyo just in case may mga kakilala kayong ganyan, just in case nakaka-experience kayo ng ganyan. Guys, ang hirap na ng buhay ngayon guys, para mapagsamantalahan lang ng kung sino-sino na hindi naman dapat. Okay, yun lang. It's me, Jelena. Siya ka lang Alipin na dito sa Saudi Arabia. Thank you for watching. Bye!